Magandang araw sa inyo mga amigos, mga amigas. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayong araw na to ay talakayin po natin ang isang deklarasyon na ginawa ng ating dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Alam po natin na siya ay dati pong presidential spokesperson ng dating Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. At siya ay naglingkod din bilang isang kongresista at isang human rights lawyer. At hindi ko alam kung kasalukuyan nagtuturo pa din siya ng public international law at constitutional law sa isang kagalang-galang at reputable na University of the Philippines. Kaya lamang ako po ay nahihiwagaan. Palagi ko hindi lamang ako, no? At kasama ko na rin yung ibang mga abogado at ibang mga vloggers, viewers dito sa YouTube natin. No, sapagkat sinabi niya sa isang welga na ginanap sa Dumaguete City na ang tunay na presidente nabubulol tuloy ako kasi ako'y nalilito talaga dito sa pinagsasabi nitong si dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Ako po'y nilitong-lito talaga, hello na ako sa kanya, no, sapagkat bilang isang profesor ng constitutional law ay hindi ko mawari at mapagtanto kung saan niya pinagkukuha ang kanyang pinagsasasabi sa bawat welgang nagaganap, no, na pinamumunuan nga nitong mautog o ano ba to, lintik na grupo. Ewan, baka mamaya ako Teka, ano ba to? Sabi niya, ang tunay na presidente ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Okay, seriously, tatanungin ko si Attorney Harry Roque. Saan niyo po kinuha yan? Ano po ang legal basis ninyo? At kayo po ay nagbitaw ng pananalita na ang tunay na presidente ng ating republika ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Siguro yung inyong aligasyon na nandaya si Presidente Bongbong Marcos, sana kung nandaya tong tao na to, sana nagsampa kayo ng ng reklamo sa Presidential Electoral Tribunal, no? Nagaginawa ng ating kasalukuyang Pangulo nang siya po ay kumandidatong Vice Presidente at siya ay naniniwala na siya din ay nadaya noong 2016 presidential election dahil siya po ay kandidatong Vice Presidente noong time na yon. So ang ginawa niya, dumaan siya sa legal process at nireklamo niya na nagkaroon ng dayaan laban kay Leni Robredo. So dapat ganun ang ginawa nila, kaya lang nakakapagtaka nga na itong si Harry Roque at yung kanyang mga kasama dyan sa rally ay sumuporta noong 2022 elections kay Bongbong Marcos. Okay, balik tayo dun sa sinabi ni Harry Roque na ang tunay na presidente daw ng ating Republika ng Pilipinas ay si Sara Duterte. Ngayon bilang isang profesor, no, ng University of the Philippines sa Constitutional Law at Public International Law, ay nais kong tanungin si Harry Roque, saan mo po nakuha yang iyong statement na ang tunay na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Sara Duterte? Kayo po ay nagtuturo ng constitutional law, pakisturuan nyo po kaming mga vloggers, viewers dito sa YouTube kung ano po ang naging inyong legal na basihan. Hinahanap ko po sa Artikulo 7, lalong-lalo na sa Section 8 ng ating 1987 Constitution at sa mga relevant provisions of the constitutional law. Hindi ko po makita kasi kung ano po ang inyong naging basihan at sinasabi ninyo na ang tunay na presidente ay si Sara Duterte. Ang alam po kasi naming mga abogado, no, at yung mga viewers at vloggers dito na natututo na rin sa ating saligang batas na ang Vice President ay pwede lamang maging presidente, no, ayon sa Section 8 of Article 7 of the 1987 Constitution ay in case of death, no,
ng presidente. Pwedeng mag-take over ang ating vice presidente. Buhay na buhay ang ating Pangulo. So, ibig sabihin, yung number one ground na yon for the vice president to take over the presidency is not possible kasi buhay na buhay. So, in case of death, the vice president will take over the presidency. Ano yung number two? In case of permanent disability, no, ang presidente naman hindi naman permanently disabled, no, at siya ay kayang-kayang makapag-perform ng kanyang duties as the president of the Philippines. Ano pa yung pangatlo? Removal from office. So, paano ba na re-remove from office ang isang presidente at even ang isang vice-presidente? Kapag ang isang tao or miyembro ng House of Representatives ay nagsampa ng impeachment complaint. No, yan ang gagaling sa House of Representatives. So, may nagsampa ba at nag-prosper ba, no? At napagdesisyonan ba ng ating Pangulo ay dapat nang ma-impeach, no? So, he can be removed from office. So, wala din. Wala nga pending complaint sa House of Representatives para magkaroon ng impeachment proceedings, no? So, tatlo na yan. Yung isa, resignation. Okay. Yung presidente ba nag-resign para yung vice president mag-take over? So, wala. Wala namang pinapile na o sinasampang resignation ang ating Pangulo. In fact, itong sina Harry Roque at ang kanyang grupo ang nagpupumulit, no, na ang ating presidente ay bumaba na sa kanyang posisyon bilang presidente ng ating bansa. Pero kung hindi naman magsasampayan ng kanyang letter of resignation, ay mamuti ang mga mata ninyo sa kakaintay kung kailan magre-resign yan. So hanggat hindi nagre-resign ang Pangulo, ay hindi pwedeng sabihin na mag-take over ang vice-presidente. So, yan lang ang nakasaad sa ating konstitusyon kung saan pwede mong sabihin na ang tunay na presidente ng ating republika ay si Vice President Sara Duterte. So, itong si Harry Roque, minsan nagbibigay ka ng isang hindi magandang ehemplo sa ating mga kabataan, lalo na sa mga estudyante ng law school, no? Tapos pinupursige mo pa silang mag-aral ng law dyan sa Dumaguete, yung tinuturo mo mali. O sige nga, maghanap tayo ng abogado dito, kasi tanungin mo nga sila o mga professors of law kung may legal na basihan yung pinagpupuputak mo dyan na si Vice President ang tunay na presidente ng Pilipinas. At siguro it's about time for the former presidential spokesperson na magmuni-muni, no, sa kanyang loob ng bahay. Pag-isipan mo mabuti yung sinasabi mo, no, kasi ang apektado dito yung mga estudyante, yung mag-aaral, yung kabataan, no, ang tingin sa iyo isang profesor ng isang napakagandang universidad, State University, University of the Philippines. Tapos nagdideklara ka na ang tunay na presidente si Sara Duterte. Saang libro mo nakita yan? Saang jurisprudence mo nakita yan? At para ikaw ay magbitaw ng pananalita na ang Vice President ang tunay na presidente. So, malinaw na ang pakay ninyo dyan sa inyong mga ginaganap na mga welga o rally ay upang pababain sa pwesto ang presidente nang walang legal na basihan at nang maupo naman yung iyong itinataguyod na leader na sa iyong pananaw ay dapat maging presidente. Lumalabas personal tong nangyayari, hindi naman para sa kapakanan ng bayan yung sinasagawa ninyong welga o rally sa iba't ibang lugar. In fact, yung isa nyong kasamahan dyan ay nag-aanyaya na mag-alsa o wag sumunod, no, ang ating mga kapulisan at mga miyembro ng ating militar sa mga kautusan ng ating presidente. Kaya nga siya ngayon ay subject ng isang complaint sa isang committee sa House of Representatives. So hindi na naaayon sa batas ang inyong mga
pagkilos. In fact, isang pagkakamali ninyo ng inyong mga pananalita sa inyong mga rally o mga welgang isinasagawa ay pwedeng magkaroon ng ground talaga ang local government na ipahinto ang inyong mga rally. At yan ay hindi mo pwedeng sabihin na curtailment of your freedom of expression or freedom of speech or freedom of curtailment of the right of the people to peaceably assemble. Kasi ang Bill of Rights, ipapaalala ko po sa inyo, alam ko mas expert kayo dito sa constitutional law, pero gusto ko rin lang ipaalala sa inyo, baka nakakalimutan ninyo dahil sa inyong mga huling mga pananalita sa rally at sa welga ninyo dyan, ay mukhang hindi na naaayon sa ating saligang batas. Alam nyo po, ang Bill of Rights po, ayan po ay mga karapatan ng ating mga mamamayan laban sa gobyerno. Pero yung karapatan na yan ay hindi po absolute. May limitation po yan. Kapag apektado na po ang public peace, security, or national security ng ating bansa, ang ating karapatan sa pamamahayag, pagsasalita ay nililimitahan din ng ating saligang batas. Tandaan nyo po, yung karapatan na yan sa ilalim ng ating Bill of Rights, sa Article 3 ng ating saligang batas, ay may limitasyon din. Kung may limitasyon ang karapatan ng gobyerno, may limitasyon din ang karapatan ng bawat individual sa ilalim ng saligang batas. That is not an absolute right. Kapag yan ay makakasira sa public peace, sa public order, at sa national security, there is a compelling reason on the part of the government na limitahan ang karapatan ng pamamahayag at pagwewelga dyan sa kalye. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.